supalpal dito si ano si Sara Duterte. Oo, supalpal dito. Kung matatandaan niyo po sinabi ni Sara Duterte noon na kaya po niya gustong magkaroon ng kumbaga parang ibang pondo, 'di ba? Kasi kapag meron pong inire-refer yung opisina ni Sara Duterte sa DSWD po, hindi po daw ina-accommodate ng DSWD. Bakit? Dahil galing daw po sa kalaban. Galing daw po sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, kaya gusto niya magkaroon ng panibagong budget para hindi na ire-refer doon at doon pa lang tulungan na nila. Ganon. Yun ang sinasabi ni Inday Sara noon Okay? Hindi daw po ina-accommodate ng DSWD dahil galing nga sa opisina ni Sara Duterte at kalaban po yun. Okay? Ito pakinggan po natin. Nga ba ang ayuda para sa mga mahihirap? Yan ang inusisa ng mga senador sa budget hearing kanina ng DSWD. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa pagdinig ng Senado tungkol sa pondo ng Department of Social Welfare and Development, nanghingi ng update sa Senator Amy Marcos kaugnay sa reklamo sa mga tinatanggihan o manong bigyan ng perang ayuda dahil nirefer sila ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sagot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, wala silang hinihindian. Katunayan, sa isang text message... yan maliwanag po. Ang sabi ni Gatchalian, wala po kaming hinihindihan. Wala. Ibig sabihin, welcome po. Okay? Welcome po lahat na pumunta dun sa opisina ng DSWD. So, ibig sabihin, hindi po totoo yung sinasabi ni Inday Sara na kapag may nire-refer sila sa DSWD na galing sa kanilang tanggapan o opisina as Vice President, tinatanggihan daw ng mga DSWD. Ito ngayon. Mga opisyal ng DSWD at OVP, ipinakita ni Gatchalian kung paanong pinasalamatan pa ng OVP ang kanilang ahensya. Bukod pa riyan, binigyan pa nga sila ng OVP ng plaque bilang partner sa pagtulong. Di ba? Pinasalamatan ng OVP ang DSWD at the same time binigyan pa sila ng plaque para sa partnership sa pagtutulungan or sa tulong na ginagawa ng DSWD. So how come? Di ba? How come na sinasabi ni Inday Sara na kapag ang OVP ang may kumbaga parang nire-refer sa DSWD ay tinatanggihan dahil nga galing daw sa kalaban. Galing daw sa opisina ni Sara Duterte na kalaban. So parang kalaban kasi ang turing ni Sara Duterte sa sarili niya. Okay? Ano to? Hindi ka naman inaaway Di ba, Sara Duterte, hindi ka kalaban, hindi ka tinuturing na kalaban ni Apo BBM. Ikaw lang yung nagsasalita ng ganon. Ikaw lang yung ang tingin mo sa sarili mo ay inaaway ka, kinakalaban ka. Hindi po ganon. Malinaw yan po mga kababayan Galing po sa DSWD na pinasalamatan ng OVP at the same time binigyan po sila ng plaque, nakatunayan po na nakikipagtulungan ng DSWD sa OVP. Okay? Wala pong katotohanan yun. Ang nakikita ko po dito, mga kababayan, kaya po gustong magkaroon ng additional budget, etong OVP po, para kurakutin. Tandaan po ninyo, mga kababayan, ang daming mga hindi maipaliwanag na pondo etong si Sara Duterte. Okay? Ang daming hindi maipaliwanag. Trixie Cayetano, sir, kilala nyo ba na po ba yung mga nagbalik loob kay PBBM? Sabi dito ni Trixie Cayetano. Sa akin, wala po akong pakialam doon. Kasi unang-una po, hindi naman po ako yung kumbaga parang ganito na lang. Wala po akong karapatan. Magbabalik loob daw. Yung magbabalik. Yung magbabalik loob. Hindi ko pa po alam hindi ko pa po kilala yung mga magbabalik loob. Pero ang masasabi ko lang po dyan, good news. Bakit? Kasi unang-una, naliliwanagan po yung kaisipan ng mga vlogger ni Duterte at bumabalik na sila sa administrasyon. Di ba? Maganda po yan na balita. Pero sana, kayong mga sumusuporta sa ating Pangulo, mga kababayan, sabi nga sa English, do not put your guard down. Okay?
Wag po kayong lubusang magtiwala. Tignan lang po natin yung kilos po nila. Ganun lang po yun. Okay? Oh. Maliwanag yun. Ha? Sinabi ni Gatchalian na ano po ng DSWD na wala pong ganong sistema. Lahat po ng lumalapit sa kanilang tanggapan ay natutulungan. Okay? Pero merong kwalifikasyon yan eh. Ayan, ngayong 2025, kung gusto nyo pong mawala sa pwesto yan si Sara Duterte, i-wash out nyo po yung mga alam nyo pong kakampi sa kanila. Wag nyo pong iboto yung alam nyo pong maka-Duterte. Para po yung impeachment na yan pumasa sa Kongreso, sa Senado. Kasi sa Kongreso, pasok na po yan. Pero sa Senado po ngayon, alanganin pa. Bakit? Nandiyan pa yung mga pro-Duterte. Kaya nga, kailangan po natin munang walisin. Walisin at the same time, wag po nating iboto yung mga maka-pro-Duterte. Para yung impeachment complaint, matik, pasok. Di ba? Tuloy sinungaling na naman si Sara Duterte, di ba? Nuknukan na sinungaling. Okay? Kung maalala nyo pa, isa pa. Yung nag-swimming dito sa may somewhere in yung beach, di ba? Anong sabi niya? Hindi totoo 'yan. Nandito ako sa mga gantong lugar at nag-ano-ano ako ng ganyan, di ba? Kailan ba 'yon? Yun yung panahon na kasagsagan ng sa budget deliberation. Pero mas inuna niya pang nagliyamerda. Okay? Nagpunta sa beach at naglangoy-langoy pa. Pero anong sabi ng OBP? Fake news yan. Hindi totoo yan. Di ba? Paninira yan. Pero maraming mga patunay na talagang si BP Sara ay nandun sa isang resort or beach. Naglalamierda. Palangoy-langoy yung pusit. Sinungaling talaga yan. Sabi ko sa inyo, nuknukan na sinungaling yan eh. Kasi kung talagang hindi sinungaling yan, kaya niyang idepensa yung tinatanong sa kanya. Kaya niyang idepensa yan eh. Oo. Kung totoo yung mga proyekto na sinasabi, yung pinaggastusan ng mga budget niya, yung mga pondo niya, kaya niyang idepensa yan. Kahit saan ka magpunta, sabi nga ni Atty. Claire, kahit saan ka magpunta, kahit sino pa ang kaharap mo, di ba? Kung yung sinasabi mo o yung bit-bit mo ay katotohanan, wala kang ipapangamba. Kaya bato, bongo, digong. Sige nga, kung matatapang kayo, humarap nga kayo sa Quadcom. Di ba sabi ninyo na alam ninyo yung katotohanan? Kayo yung totoo? Di ba? At sinungaling yung mga resource person, si Garma at the same time si Kerwin Espinosa. Kayo yung totoo, di ba? O sige nga. Humarap nga kayo sa Quadcom, patunayan ninyo yung sarili ninyo na wala kayong kasalanan. Kahit anong gawin natin mga kababayan, kahit sino yan. Ako, kahit sino kaharap ko. Basta yung sinasabi ko, yung pinaninindigan ko, totoo, bakit ako matatakot? Wala akong sisino-sinuhin, basta ang alam ko, totoo. Yung sasabihin ko, totoo. Ganun lang kasimple yun.